5 points or main idea na theory at assumption ng Seventh-day Adventists about Sabbath. Sabi nila, number 1, they assume that all early leaders from Adam to Jacob and his sons kept the Sabbath based on their understanding of Genesis 1 to 2 and Exodus 20 to 11, which says God rested on the seventh day after creation. So, yung mga hindi nagbabasa ng kasaysayan ay iisipin nila, kita nyo, based on kanilang subjective interpretation. Kaya ko sinasabing subjective interpretation, kasi without reading and consulting the church history, pwede silang mag-conclude kagad without reading and any knowledge on the history or activities ng mga early Christian. Pwede lang i-interpret yan. O Genesis 1 pa lang, may Sabbath na eh. Tapos binigay ng 20 sa Exodus 20, panahon ng apostol, yan. Kaya doon sila nagpapatuloy. And number 2, Seventh-day Adventists assume that all 10 commandments are still God's eternal law for Christians, and that when Jesus spoke about the law in Matthew 5:17 to 18, he was talking specifically about the 10 commandments. Yan nga. At yan na nakikita ko na comment sa atin sa ating mga YouTube video, meron nagsabi, in Matthew 5:17, 18, hindi babaguhin, hindi sisirain ni Jesus ang 10 commandments. Sapagkat nilipas ang langit at lupa, mananatili ang 10 commandments. So ang tanong ko lang palagi naman, Brother Toto, para ma-challenge yung ganyan kanilang pananaw, saan niyo po nabasa sa Matthew 5:17 to 18 ang 10 commandments? Kumbaga, ina-assume lang nila. So, kung ikaw nga naman ay Adventist at you don't care about church history, pwede kang mag-conclude at isipin mo sa sarili mo, tama na, sapat na yung Matthew 5:17, 10 commandments. Pero yun nga, meron tayong check and balance. And let's say kung ganyan ba interpretations ng mga early apostles at disciples ng mga apostles. And number 3, na belief ng Adventist at idea nila about ang Sabbath ay nananatili pa rin, they assume that the apostles told all Christians to keep the Sabbath and that general Christians universally, pambuong daigdig, kept the Sabbath in the first century after Christ's death, burial, and resurrection. Ito yung sinasabi mo kanina, Brother Toto. No? They assume. Pag sinabi assume lang nila without further looking at evidence. Wala silang evidence na ang mga apostol ay nag-utos na mag-keep ng Sabbath ang lahat ng Christian during that time. Hindi lang mga Jewish Christians, kundi pati mga Gentiles. Nire-record talaga na mag-keep ng Sabbath, and that is their assumption without considering church history. At number 4, ito po ang sinasabi ng mga Adventists kung bakit ang Sabbath ay mananatili. Sabi nila, they assume that the Pope and the Catholic Church changed the weekly day of worship from Sabbath to Sunday, something after Constantine ended Christian persecution with the Edict of Milan in 313 AD. Ayan, ito yung napaka-importante sa isang Seventh-day Adventist na kailangan niyang i-assume na kaya nagkaroon ng Sunday worship because of the Pope. He changed the Sabbath to Sunday at lumakas ito lalo nung natapos ng persecution under Constantine sa pamamagitan ng Edict of Milan niya, kanyang binanggit sa 313 AD. And lastly, ito po ang assumption ng Seventh-day Adventists na mananatili ang Sabbath because they assume that Ellen G. White was correct when she had visions indicating the Sabbath became a crucial test for all Christians after Christ entered the most holy place on October 22, 1844. They believe the Sabbath will distinguish true Christians from false ones just before Christ returns, with those who don't keep the seventh-day Sabbath receiving the mark of the beast and persecuting those who do so. Ayan, napaka-importante nitong aspeto na to, ang factor na si Ellen G. White bilang merong spirit of prophecy or gift of prophecy sa mga Seventh-day Adventists,
Sinasabi nila na si Ellen White ay nakakita, sabi niya sa vision, sinulat niya sa Great Controversy, na napaka-crucial na gagamitin itong Sabbath Sunday as a test, bago magdumating si Jesus. Dahil ito po, dito masusubok kung sino ang tunay na maliligtas o hindi. Yan po ang assumption nila. So itong ating nabanggit na 5 assumptions ng mga Seventh-day Adventists, at ako'y naniniwala na walang tututol dito at aagree ang lahat, na ito talaga ang itong assumption ng mga Seventh-day Adventists. At ito ngayong 5 assumption na ito ay ikukumpara natin sa talaga nangyari sa history. Okay? At siyempre sa Bible. Bible and history, magandang kombinasyon yan. Pag yung interpretation mo sa Bible, para makatiyak kang tama, titignan mo yung testimony at evidence from those early church, early disciples sa mga apostles, kung pareho kayo ng interpretation o kung pareho kayo ng narrating na conclusion. Napakahalaga po ng sinasabi ko. Kaya po, yan ang gagawin natin ngayon. Ikukumpara natin sila sa sinasabi ng mga church father. At ang ating primary reference for the history ay itong History of the Christian Church, Volume 2. At hanggang 10 volumes actually ito, na Ante-Nicene Christianity, AD 100 to 325, na sinulat ni Dr. Philip Schaff, na nabuhay pinanganak noong 1819, namatay noong 1893. Naabutan niya si Ellen White. So malamang, kilala ni Ellen G. White si Philip Schaff na isang authority. Sabi dito, siya ay widely regarded one of America's foremost church historian of 19th century. Either you are a Catholic, Orthodox, Eastern Orthodox, Protestant, nire-recognize natin ang mga sulat ni Philip Schaff. At ano ibig sabihin kaya ng salitang Ante-Nicene Christianity? Kaya po sinawag na Ante-Nicene Christianity. Kasi po, ito po yung sulat ng mga Kristiyano, ng mga church fathers, bago po yung Council of Nicaea ng 325 AD. Itong Council of Nicaea 325 AD, common, very popular to. Kasi dito po nagkaroon ng tagisan at pagtatanggol tungkol sa kalikasan ni Jesus, kung siya ba ay created o hindi, ni Athanasius at ni Arian. No? Before 325 AD, kaya ante. Pagka after 325 AD, post-Nicene Fathers na yon. Pero dahil before, ante, bago yan, ibig sabihin ito yung mga paniwala bago yung Council of Nicaea. Yan po, konting background po. At sapagkat sisimulan na natin ang pag-trace sa mga document na, praise the Lord, pinantulot ng Panginoon mag-survive sa ating panahon, na i-translate din sa wika na ating maintindihan tungkol sa pananaw nila tungkol sa Sabbath o Sunday. So ang question natin ulit sa gabing ito, what day did Christians worship on in the 2nd century AD? Pag 2nd century AD, ito yung pesa from 100 AD, bago mag 200. Meron tayong nakikita mga evidence na mga alagad at mga faithful. Hindi po sila apostate kasi may mga Adventists nagsasabi nagkaroon na ng apostasy that time. Kasi kung apostasy yan, dapat konti lang yung may ganyang belief at selected. Hindi universal. Pero malalaman nyo nga maya sa ating pagbasa na yung mga church fathers na ito, na mga authority, sila po hindi mga apostate. Sila po yung mga faithful followers of Christ. Sila po yung faithful sa scriptures. At in fact, nilalabanan nga nila yung mga heretics. Hindi sila apostate. Ang nilalaban nila, yung mga heretics, pinagtatanggol nila yung mga doctrine ng Christianity. Unahin natin, yung isang church father na si Ignatius, doon sa kanyang sulat na Epistle to the Magnesians. Si Ignatius po ay na-execute siya noong mga 108 AD. Biruin mo, 108 AD. Few years during the time. Sa panahon ng apostol. At sinasabi nga ng mga historians na siya po ay sumulat sa mga churches sa Asia Minor, no? Habang siya po ay nagbabiyahe papuntang Rome. Dahil siya po ay dinakip, hinuli po si Ignatius dahil sa kanyang pagpopromote ng Christianity.
pangangaral ng Christianity. In fact, naging bishop siya at naging close friend ni Apostle John. No? No? Naging close friend ni Apostle John at siya po ay naging bishop ng Antioch. Pag sinabing bishop noon, hindi pa yung universal bishop Hindi yung bishop na maraming church na hinawakan, kundi isang elder, isang pastor sa lugar ng Antioch, Syria. At alam natin, ang Antioch, Syria, yan po yung napasyalan ni Apostol Pedro at naabutan niya yung mga turo at yung mga alagad ng mga apostol na churches dun sa Antioch ay naabutin niya. So kung ano yung turo ng apostol na iniwan sa Antioch during the first century, of course yung church na yun, they preserve the teachings. At it so happened na si Aunt Ignatius ay nandoon. Kaya nung na-aresto siya at siya ay papunta sa Rome para siya po i-execute, papatayin siya, ay sumulat siya ng actually there are 7 letters of Ignatius na authentic. No? At ang letters na kanyang sinulat sa Magnesians, isa sa mga lugar ito sa Turkey, sa ancient Turkey, ay sinasabi niya ang ganito sa Magnesians sa page 62. Ang sabi niya, if therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. Whom some deny, by which mystery we have obtained with, and therefore endure, that we may be found the disciples of Jesus Christ, our only Master. How shall we be able to live apart from Him, whose disciples the prophets themselves in the Spirit did wait for Him as their teacher? Ano po ang sinasabi ni Ignatius? Sabi po ni Ignatius, mga kaibigan, ang mga tunay na Kristiyano no longer observing the Sabbath. So kung totoong siya ay close na friend at disciple ni Apostle John, kung si Apostle John ay Sabbath keeper, dapat Sabbath keeper din at ipopromote ni Ignatius ang Sabbath doon sa mga churches na sinusulatan niya. Pero ang sinasabi niya to encourage the Christians before he died, sa execution, habang siya ay dumaan, in fact, dumaan siya ng Smyrna. Namit pa niya si Polycarp, isa pang disciple ni Apostle John. Sabi niya, hindi na tayo nag-o-observe ng Sabbath. But, namumuhay na sa observance of the Lord's Day. Na kung saan ang ating buhay ay nabuhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. The Lord's Day pala sa time ni Polycarp, about 108 AD, malapit sa closing ng New Testament, malawak na pala at laganap na itong pagkilala ng Lord's Day, hindi Sabbath, kundi may pagkakaiba ang Sabbath at Lord's Day. At para sa kay Ignatius, at sa mga sinusulatan niya sa Kristiyano, remember, hindi nila kailangan explain kung bakit Lord's Day, bakit ano yung Lord's Day. Ina-assume ni Ignatius sa kanyang sulat na ito, na yung mga sinusulatan ng mga Kristiyano sa Asia Minor, sa iba't ibang parts ng empire ngayon, ay tanggap na nila na ang Lord's Day ay hindi Sabbath. Okay, hindi na siya nakipag-argue kung bakit nagkaroon change. So, early 108 AD, wala pang papacy, wala pang Pope ng Roman Catholic, wala pang Roman Catholic Church that time. Hindi pa kinikilala ang Pope as the universal bishop of universal church. Wala pang ganon. It came up later during 5th to 6th century lang. Pero ito, early 2nd century, kinikilala na ng mga Kristiyano ang Lord's Day na Sunday, na time na si Jesus Christ ang nabuhay sa mga patay, ang pagkakaiba niya sa Sabbath.
na hindi na nagsasabat. No? So, wala tayong makikitang sulat from the early fathers na mga contemporary ni Ignatius na nagsasabi si Ignatius ay isa siyang apostate, isa siyang tumalikod sa panahon. Hindi po. Hindi po. No? So, ito'y sumasang-ayon dun sa binabasa na actually lagi binabasa natin sa Revelation 1:10, di ba? Si Apostle John, nasa Patmos siya nung araw ng Panginoon. I was in the Lord's day in the Isle of Patmos. So, although walang sinabi direct si John kung ano yung Lord's day yun, kung Sabado ba o Sunday, pero dito sa witness ni Ignatius, makikita po natin, Brother Toto, na para sa mga Kristiyano na disciple ni Apostle John, personally knew the Apostle John, siya ang nag-interpret ng Lord's Day sa Revelation 1:10 na sinasabi niya dyan. I was in the Lord's Day. Ngayon kung ikaw ay isang typical na Adventist na walang alam sa church history, walang interest magbasa ng church history, sasabihin mo kagad, Lord's Day is Sabbath. Lord's Day is Sabbath kasi araw ng Panginoon niya, diyan siya nagpahinga. Well, ganyan ba ang paniwala ng mga disciple ni Apostle John? Ako mas naniniwala ako sa witness ni Ignatius kasi sa Ignatius nabuhay sa time ni Apostle John. At siya po ay disciple at personally know Apostle John. Si Apostle John, dinidisciple siya, nagtuturo si Apostle John. So malamang nabasa nitong si Ignatius yung Revelation 1:10. Ano bang ibig sabihin yung Lord's Day? So, siyempre, hindi na sinulat sa Bible, pero this is, ito yung magiging outcome na pinaliwanag ni Ignatius na ang Lord's Day pala na tinatawag ay Sunday. Although sasabihin na iba outside the New Testament, yes. Pero this is evidence, a reliable evidence kasi yung gap niya with the last apostle who died, which is Apostle John, doon eh. He's geographically close of the Apostle John. Hindi lang siya geographically close, but he heard how Apostle John teach at mag-explain. So kung meron man tayo kukunin pinakamalapit na evidence kung ano yung Lord's Day, it is none other than the testimony of the early disciple of Apostle John. So siguro sa mga ilang evidence, shocking ito, Brother Toto. Kasi ngayon lang nila narinig to. Kaya nga, yan po ang aming ini-encourage na magpatuloy lang po kayo sa pag-aaral. Wala pong masama na maka-encounter tayo at ma-challenge yung ating mga faith. Ang ating pong sinusundan dito ay evidence, hindi po yung haka-haka, kuro-kuro para lang masatisfy ka na tama ang paniniwala mo. Hindi po sapat yun. Actually, Pastor Ron, itong mga tinuturo nyo ngayon at mga source materials ninyo, hindi kasi yan available noong araw eh. Yeah, that's And true. lalo na nung 80s, although maaring the documents are already there, kaso ang mga nakakapag-access lang nito ay yung mga theologians na pumapasok sa theological seminaries at saka may access sa Library of Congress or yung mga mayroong mga historians na kilala. Pero ang kagandahan ngayon, at ito nga ay napapaliwanag ninyo ng mahusay, ay itong materials na ito, available na to sa internet. And this is not fake. This is not fake. This is validated itong information na ito pagka pagka chinek nila. Ngayon, actually, Brother Toto, si Bakyoki, kilala mo si Bakyoki. Noong mga 1970s, andun siya sa nag-doctorate dissertation siya inside the Vatican. At ang findings niya, pinablish niya sa book na From Sabbath to Sunday. And luckily, nabasa ko siya cover to cover. Sinuri ko talaga. Meron siyang binanggit niya itong mga church fathers, si Ignatius, sabi niya. Yung sulat ni Ignatius daw ay hindi reliable kasi merong 7 authentic at in the rest, marami pa kasing mga sulat siya na na-discover na hindi authentic. Pero ang pinagkakaisa ng mga scholar ngayon,
itong 7 na ito, isa sa mga 7 na authentic writing ni Ignatius ay itong nasa sulat niya sa Magnesians Church sa Turkey. Mm. Now, sabi ni Bacchiocchi, may mga evidence, may mga version ng text na sulat sa Latin, mayroon sa Greek, may shorter, may shorter, longer version. So parang ang ginagawa ni Bacchiocchi, nililigaw lang niya, ilalagyan niya ng mga ganong doubt para mawala ang tiwala ng mga tao. In fact, sinasabi pa ni Bacchiocchi, hindi naman Lord's Day ang nakalagay daw sa original, kundi living in observance of the Lord's life. Pero still hindi pa rin, ambiguous pa rin yun kasi the fact na pinagko-compare dito ni Ignatius yung Sabbath at Lord's Day, he is giving a difference or distinction between the Sabbath day at yung well-known Lord's Day. Sabihin mo pang Lord's life yan, hindi mo itatanggi ng mga Adventist na ang nabuhay ang Panginoon Sunday. At saka nakalagay naman, kung yung part ng nung kanyang statement is observance of the Lord's life. Pero yung statement previously, nakalagay naman no longer observing the Iyon Sabbath. ang So it amen. doesn't really matter Oo. whether it's Lord's life or Lord's day kasi yung earlier Ang statement, mahalaga, we no longer, ang sabi mahalaga, nga dun nga. yung mga disciple na apostol diyan, hindi na sila naniniwala at nagki-keep ng Sabbath. Yun ang mahalaga. Okay. Assuming tama si Bacchiocchi na Lord's life, it's aligned with yung sinasabi rin natin na the observance of, sabi nga, we today are no longer required. Kumbaga, if I were to paraphrase it from my own layman's understanding, we today are no longer required to keep the Yeah. Sabbath, but yung living in the observance of the Lord's life. Kung gagamitin ko yung ano ni Yeah. Bacchiocchi. Ibig sabihin nun, Oo. sa buhay ni Kristo, yun nga yung pagtutupad ng ating pagiging banal sa mata ng Diyos kasi hindi na tayo nabubuhay ayon sa laman, ngunit sa Espiritu. Kaya Amen. nga in the Lord's life. So kung gagamitin ko yung argument na yun, aligned pa rin siya na hindi nga Yes, ang amen. pangingilin ng Sabbath ay ang bagay Ang na tunay na pahinga. nagpapatunay na ika'y isang Kristiyano at ang tunay na Amen. pahinga ay hindi physical. Amen. Point number 1 is that we in the early church, yun nga, no longer observe the Sabbath. And gamitin natin yung ano Amen. ni Bacchiocchi, sabi niya nga, living in the observance of the Lord's life. In the So ang Spirit. completeness natin as believers is found in Jesus Christ, who is the Amen. gospel of our salvation. Yan. I mean, Which is relevant pa rin hanggang sa ating panahon. At sa totoo niyan, no, yung longer version ng sulat ni Ignatius sa parehong page din, no, Epistle to the Magnesians, the resurrection day, yun ang tawag niya doon sa Lord's Day. It is a resurrection day, the queen and chief of all days of the week. So, hindi lang siya basta tumutukoy sa Lord's life, buhay ni Kristo, worshiping Jesus in spirit. Tumutukoy sa particular, tinutumbok na rito ang difference at distinction ng Sabbath ng mga Jews compare to Lord's Day na Resurrection Day na tinatawag ng Queen and Chief of all days of the week. Diyan pa lang, mga kaibigan, makikita nyo na, maaga pa, kamamatay pa lang ng mga apostol, yung mga iniwan nilang mga disciples, yan na understanding. Oh, yes, hindi natin mababasa sa Bible, but pasalamat tayo. Pineserve ng Panginoon ito sa panahon natin para maintindihan natin lalo kung ano yung nangyari sa early church na nagpapatunay na hindi na sila Sabbath keeper. But instead, they put more importance and significance on the Lord's Day, which is Sunday. Kaya tinatawag nilang Queen and Chief of all days of the week. No? At susunod naman natin, Brother Toto, na makitaan ng witness o diwanag kung ano po yung universal practice na ng mga church. Kanina, nabasa natin na si
Ignatius, the way he talked, the way he write letters to the different churches, example sa Magnesians, ay makikita mo na talagang it was already a universal practice during the 2nd century, ang Sunday as Lord's Day. Hindi Sabbath, ang Lord's Day. Ito naman sinasabi ni Barnabas, ang Epistle of Barnabas is actually mas nauna ito about 61 AD, itong si Epistle of Barnabas. In fact, nung binasa ko itong Epistle of Barnabas, may nabasa ako na isang chapter sa 3. Sabi ni Barnabas, nasaksihan niya mismo yung destruction ng Jerusalem noong 70 AD. Epistle of Barnabas 16. 3:4 Furthermore, he says again, Behold, those who took down this temple shall themselves build it. It is happening now, for because they went to war, it was destroyed by their enemies, and now even the servants of the enemies will build it. Sabi ko, wow, blessed naman tayo, mayroong nakakita na alagad ng Panginoon, na faithful Christian, naka-witness kung paano mawasak ang Jerusalem noong 70 AD, kasi 62 siya sinunod niya ito. So, pero 62, ilang years na lang, malapit na ma-destroy ang Jerusalem. Makita na natin doon na meron ng pagkakaiba ng practice ng worship na mga Christian. No? Lumalayo na sila unti-unti, gaya ng ating mga sinabi noong nakaraan, na unti-unti meron ng gap ang mga Christian, umiiwas na sila sa synagogue, sa Sabbath. Ito po ang paniwanag, Epistle of Barnabas, yan kapangalan lang niya si Barnabas na kasama ni Paul, pero hindi siya, magkaiba yung person na yan. What is the multitude of your sacrifice unto me? Kinote niya si Isaias And I am full of burnt offerings and desire not the fat of lambs and the blood of bulls and goats, not when you come to appear before me. For what requires these things are at your hands. Tread no more my courts, that though ye bring me your fine flour, incense, eto na, incense is a vain abomination unto me, and your new moons and Sabbaths I cannot endure, sabi doon sa Isaiah. He has therefore, etong conclusion ni Barnabas, ay sa understanding niya sa sulat ni Isaiah regarding na hindi nagagalak ang Panginoon sa mga new moons and Sabbath ng mga Jews. Etong komentary ni Barnabas. He has therefore abolished these things, that the new law of our Lord Jesus Christ, which is without the yoke of necessity, might have a human oblation. Anong paniwala ng mga early Christian leaders? Ito si Barnabas is a leader ng church, no? He is living somewhere within the vicinity of Jerusalem. Sinabi niya, kinote niya yung Isaiah, yung sulat ni Isaiah chapter 1. Napakalinaw. In fact, si Barnabas, itong letter ni Barnabas ay pinaniniwalaan na sinulat niya nung siya nasa Alexandria, Egypt. No? Nung mga 100 AD na. So parang kinikwento lang niya kanyang mga nakita at pananaw doon sa nangyari sa destruction ng Jerusalem. During ito yung sa panahon ng Roman Emperor na si Trajan, no? At si Hadrian, naabutan niya ito, si Emperor Hadrian. No? Kaya, ang sabi niya, binase niya sa Isaiah chapter 1, verse 11 to 14, sabi niya, ang mga Sabat, hindi ko na ma-endure. Kaya sabi niya, therefore, he abolished these things. Para maging Christian leader ka, at sabihin na, i-abolish ang mga bagay nito kasama ng Sabat. And that is, lalo sa taon na 62 AD or 100 AD, ang daming mga Kristiyano na noon. Na, although may mga naiwan pa rin mga Christian nagsasabat na. That the new law of our Lord Jesus Christ, without the yoke of necessity, naniniwala siya at understanding niya, wala nang kabuluhan ang Sabat. Wala na itong bisa, sapagkat meron ng bagong kautusan, ang kautusan ng Panginoong Kristo, na ito ang nagbibigay sa atin at walang kabigatan ng necessity, kagaya ng mga nangyayari sa mga Diyos during that time. At later on, sumulat pa si Barnabas ng ganito.
to further explain what he meant doon sa sinabi niya. Further, he says, your new moon and Sabbath I cannot endure. Ye perceive how he speaks. Your present Sabbaths are not acceptable to me. That is which I have made. Namely this, when giving rest to all things, I shall make a beginning of the 8th day. Ito yung binanggit ko kanina sa iyo, Brother Toto. Yung significance ng 8th day, which the early Christians, early church fathers, are referring to the day which is called first day of the week or Sunday. That is a beginning of another world, wherefore also we keep the 8th day with joyfulness. Yung 8th day, which is Sunday, the Lord's Day, sabi ganon, kami kinikip na may kasiyahan, kagalakan, the day also on which Jesus rose again from the dead, and we had manifest himself, he ascended into the heaven. Yan ang paunawa at turo ng mga early leaders sa church, hindi sa apostate, hindi sa traidor or heretic. Ang point lang natin dito, kaya natin pinag-aaralan to, Brother Toto, kasi binasa natin kanina yung limang assumption ng mga Adventists. They assume na mga apostol during the first century ay nire-require nila ang lahat ng mga Christian, gentleman or Jews na mag-keep ng Sabbath. They continue to keep the Sabbath. Pero that is their interpretation. That is their point of view kasi yun ang bias nila eh. Yun ang kanilang preconceived idea. Pero if we look objectively sa sinasabi talaga na nangyari sa kasaysayan, itong mga leaders na ito ay dinidebunk yung assumption ng mga Seventh-day Adventists na nagpatuloy sa pagkikip ng Sabat ang mga Kristiyano sa Book of Acts 30 na binabasa nila hanggang sa ating panahon. Pinasisinungalingan ng ating mga binasang ito yung assumption ng mga Adventists. Which for me, is reliable ito kasi they live close at the time nung buhay pa ang mga apostol. Like Ignatius and Barnabas. Samantalang yung mga Adventists na nag-i-interpret na ang Sabat ay nagpatuloy sa time ng apostol, tinuro nila, na-require nila na maging universal ang pagkikip ng Sabat, it is not corroborating with the facts of history. Walang evidence. So I hope, walang evidence. Yun ay subjective reasoning at argument lang nila. Kasi they feel good every time they say that the apostles teach that the Sabbath must be kept by all the Gentiles all over the world. Pero tanongin mo, nasusuportahan ba yan? Walang historical Sa kasaysayan. evidence. Walang historical evidence. At the same time, assumption lang yon because of their Yun belief nga po. that based on the great assumption. controversy. Di ba? Based on the great controversy theme. Sinabi kasi ni Ellen White, di ba? Sinabi ni Ellen White. Sino paniniwalaan nyo si Ellen White na 1,800 years after about more than 1,800 years nangaral? O yung mga itong na mga sumulat, although hindi sila inspired the Holy Spirit, but they are guided, I believe they were guided by the Holy Spirit to write what they thought about the Sunday Sabbath issue para ipadala sa atin din ng Panginoon. Di ba? Walang itong nilalabag sa scriptures. Walang nilalabag sa scriptures kasi may nabasa na nga tayo sa Acts 27 na ang mga Christian ay talagang sinabi explicitly, nag-keep sila ng nag-observe, nag-worship sila ng Sunday. Ang problema yung mga Seventh-day Adventists, Brother Toto. Kasi mga Adventists hanggang ngayon, tinatanong ko sila, magbigay naman kayo ng itatapat dyan sa Acts 27 na nag-evidence na bilang church, as a church, bilang iglesia na nasa kanilang mga bahay, they keep the Sabbath. Hanggang ngayon, unfortunately, I hope ma-open ang mind ng mga Adventists. Wala silang mabasa, wala mapakitang verse. Kaya nga sabi ko dun sa isang video natin, yung pagsimba ng mga Adventists ngayon sa Christian church, walang
katulad sa New Testament. Ang laging ginagamit nila, Acts 13, mga Kristiyano nagsamba sa sinagoga. Well, kung yun ang gusto nyong sundin, dapat sa sinagoga kayo nagsisimba, hindi sa Christian church. Samantala, pag tinanong tayo, kayo, may mabasa ba kayo nagsimba silang linggo? Yes. Acts 20 verse 7. At sinuportahan pa ng inyong mga theologians na explicit statement na nagtipon ng mga Kristiyano, religious gathering, at nag-Santa Cena, Lord's Supper, araw ng Sunday. Ang mga Adventist wala, mga kaibigan. I'm sorry if kung sa tingin nyo talagang masakit yung sinasabi namin, totoo eh. Ayaw namin magsinungaling. Sawa na kami magsinungaling. Pabuhay sa kasinungalingan. Pero alam ko na hindi kayo maniniwala, hindi nyo basta-basta matatanggap. Accepted ko po yan. Bahala na po si Lord sa inyo na mga nanonood ngayon. Kasi siya naman ang makapagbabago ng isip at puso. Hindi kami. We are just instrument to tell you what is truth. Kung anong katotohanan. At we pray na gagamitin ni Lord itong aming mga evidence na ito. Kung sino man sa inyo mga Adventist na makakabasa, makakapanood ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi nyo kasalanan kung bakit hindi nyo matanggap ito. Hindi nyo kasalanan yan. Ang may kasalanan yan, yung kasalanan, sinful nature ng isang makasalanan, napatay ang espiritu. Walang dating sa inyo ito, pero kahabagan kayo ng Panginoon na kilusin ang inyong puso, na buksan ang inyong mga isip.